Marami hong nagrereklamo dahil sa hirap ng buhay. Ito pong problema po sa mga bayarin sa ospital. Ito po yung ating tatalakayin sa hapon na ito. Magandang hapon mga kabarangay, samahan ninyo ako upang pag-usapan natin. Ito pong programa, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung saan po ito po'y patok at nararapat lamang po para po sa ating mga kababayan o kabarangay na mga mahirap. Heto po ang kwento sa hapon na ito. Samahan ninyo ako at pakishare lamang po ng ating pong palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong programa o proyekto na kanya pong isinusulong o kanya pong nais sa mangyari o magawa sa kanya pong administrasyon na mas gusto niya mas abot kayang serbisyong medikal para sa mga miyembro ho ng Philippine Insurance o PhilHealth, di ba? Napakagandang programa ito, kaya kayo ho mga kabarangay, kapag ho kayo ay hindi ho miyembro ng PhilHealth, dapat ho magpamiyembro na ho kayo upang ma-avail ho ninyo ito pong programa o proyekto po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isinusulong ho ng pamahalaan ang mas abot kaya at di kalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng PhilHealth at mga pribadong hospital. Alam po ba ninyo, sa mga pribadong hospital, magihong sa mga Class A na hospital, katulad halimbawa ng St. Luke's at iba pa, marami pong mga mamahaling hospital, pwede na ho ang PhilHealth doon at malaki na po ang maging kontribusyon sa ating mga bayarin. Kaya ito po, na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City bilang bahagi ng hakbang upang palawakin ang implementasyon ng no-co-payment policy at suportahan ang Universal Healthcare Program ng gobyerno. Sa ilalim ho ng mismong partnership, layunin nitong mabawasan ang out-of-pocket expenses o sariling gastusin ng mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth, kabilang ang mga pasyenteng nangangailangan ng specialized medical care na makukuha sa mga pribadong tertiary hospital. Ayon sa pamahalaan, pakishare na lamang po, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera upang makakuha ang isang Pilipino ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Patuloy ding pinalawak ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga private healthcare sector upang matugunan ang mga hadlang sa pagpapagamot, kabilang ang pinansyal, geographical at institutional na mga problema. Sa pamamagitan ng naturang mga hakbang, inaasahang mas maraming Pilipino ang makikinamang sa di kalidad na serbisyo medikal nang hindi kinakailangang maubos ang kanilang ipon para lamang sa pagpapagamot. Layunin din ng Administrasyong Marcos na maisulong ang isang healthcare system kung saan mas madaling makakuha ng kinakailangang gamutan ang bawat Pilipino anuman ang kanilang kakayahang pinansyal. Alam po ba ninyo, mas maganda itong programa o proyekto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat kung nakikita ho ninyo sa iba't ibang probinsya, maging dito sa Metro Manila, ay napakahirap na po para po sa mga public hospital, yung pong ating pampublikong hospital, kung saan po napakarami, overcrowded, overloaded na ho, marami na hong pasyente. Kung ito po ay mapakinabangan ng mga miyembro ho ng PhilHealth, ay mas maganda ho para yung iba pong mga pasyente na hindi na po sapat o kasya doon po sa mga pampublikong hospital katulad ng Philippine General Hospital at iba pa, ay po pwede na ho silang pumunta o lumipat ho sa mas mga malalaking hospital o pribadong hospital kung ang kanila pong paggamutan ay kinakailangan at hindi na po kailangan natin yung ating iniipong pera or mangutang tayo para pambayad sa mga bayarin sa ating pong hospital bills. Kaya napakagandang programang ito na dapat ho nating talakayin at pag-usapan dahil
marami po tayong mga kababayan na mga Pilipino na katulad ko, mga kabarangay, makinig kayo at manood kayo sa aking palatuntunan, Huli Ka ni Jojo Sibial, dito lamang ho sa Huli Ka News TV, dahil po marami po tayong mga issue na tinatalakay. At isa na po rito, kahapon dapat ito, hindi po tayo umabot dahil inabutan po tayo ng ating oras. Lahat po ng mga topic natin o topiko na hindi po natin na i-discuss from previous program ay i-discuss natin kinabukasan upang maiparating natin sa ating mga kapwa kababayan, lalo na po higit sa lahat sa ating mga kabarangay, dun po sa mga malalayong lugar. Magandang hapon po sa mga kaibigan, kamag-anak ko natin na mga OFW. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta po sa ating palatuntunan. At ito ho, pag-share na lamang po. At maraming salamat din po sa Marcos Administration kasi po patuloy po siyang gumagawa ng mga programa na ikabubuti po sa ating bansa o sa ating pong mga mamamayan o sa ating pong mga Pilipino. Kaya dito ho, nakikita natin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po ako supporters at hindi ko rin ibinuto ang Pangulong Marcos. Kanya lamang sa kanyang mga ginagawa ay nais ko lamang siyang pasalamatan. Bakit? Dahil ginawa niya ng maayos ang kanya pong mga programa o proyekto upang pong maiparating sa ating mga kabarangay. Magandang hapon po sa akin pong kaibigan, ang aking idol ho sa pamamagitan po ng kanya pong mga content ng mga vlog ho niya. Ito pong si Arangkada para sa masa. Mabuhay ang programa mo, Idol Jojo Sibial. Idol, marami din pong salamat, Arangkada para sa masa. Inyo pong tutukan ho yan. Lagi ako nanonood sa programa mo na Huli Ka. Salamat, Arangkada para sa masa. Si Mr. Idol Richard Calvario. Balik ko tayo dito sa ating pong tinatalakay. Bago ko tayo lumundag sa isa pa, mayroon po tayong apat na topic ko sa hapon na ito. Kapag maubos natin, okay, pag hindi naman bukas natin ito tatalakayin. Pero anyway, bago tayo magpapatuloy, ipaalala ko lamang sa inyo mga kabarangay, na bukas po hindi ako tiyak kung tayo po ay magkita-kita. Dahil po ako po a-attend po ng isa pong oath-taking dito po sa Metro Manila. Isa po tayo sa imbitado, kasama ko po ang dalawang lawyers, no, na sabay ho kaming magkaroon ng oath-taking. Pero I hope na matuloy po kasi dapat ito last Monday pa. Kaya lang kaya tayo din nag-program ng Monday kasi nga akala ko matuloy. Pero hindi po natuloy, kinancel po. But anyway, thank you Lord. Dahil nga po isa tayo sa napili naman sa ganitong pagkakataon. Dito bago tayo lumundag sa kamila nating mga topic, ulitin ko, tama ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil hindi po siya nagpatinag sa anumang mga batikos laban sa kanya. Ang ginawa ho niya ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pinangako na mga proyekto at programa. Kung naalala nyo kahapon, yun pong mga magagaling na politiko na nangako po na bigyan mo ako ng 100 bilyon, aayusin ko ang Department of Education. Bigyan lahat ng mga mahirap na ang konsumo sa kuryente 2,000, sagot na ng gobyerno. Tandaan ninyo, alam ho ninyo yan kung sino yung mga binabanggit ko. At mayroon naman po, nung nakaraang COVID-19, ang sabi po, magbigay po siya ng 10K ayuda. At ang pinakahuli po, yung pong solar energy, renewable solar energy na sinasabi sa pamamagitan nito ay mas mura po ang konsumo na makukuhang konsumo or babayaran ng ating pong mga kababayan. Yan po ang apat na iniidolo ng ating mga kababayan. Kayo na po ang bahala dahil mas gusto po ninyo yung mga tao nangangako na sinungaling. Yan ang gusto ninyo. Sa katunayan, nakikita ninyo sa screen yung taong yan, hindi po yan maraming daldal. Bagamat nagtatrabaho. Kung nakikita ninyo, marami pong sablay dahil po sa kanya pong mga binanggit na flood control programs, pero hindi lamang sa kanyang panahon yan. Mga nagdaang administrasyon, nangyari din po yung mga korupsyon, issue ng korupsyon. Pero siya lamang ang nag-iisa na binanggit niya sa kanya pong State of the Nation address na mahiya naman kayo. Pero tayo nakatutok dahil gusto natin na makulong ang mga responsableng mga kurakot involved dito po sa flood control scam. Okay? Ulitin ko,
Mga kabarangay, bago tayo lumundag sa kabila nating topic ho, ito pong ating tinatalakay ay napakaganda po ito. Para po sa ating mga kabarangay. Ito pong tinatawag ho nilang PhilHealth. Sandali lamang po, mayroon lamang akong importante ito, kausapin ko lamang po. Hello, Ber. Nakalive ako. Opo. Ano to eh? Pagka pinadala daw po, aabutin ng 2,000. Paano? Ha? Paano? 2,000 po. Ganun, ibalik mo na. Ibalik mo na, ha? Apo. Okay. Sige. Sa lalabob na lang. Okay. Sige. Okay. Ayun na, pasensya na po kayo at tayo po ay may kausap, no? But anyway, tuloy ho natin kasi po ako nagpapadala po ng printer patungong Cavite. Kaya lang ho, napakalaki po ng sinisingil sa akin. Pero anyway, okay lang po yan. Dito naman po tayo sa ating pong pangalawang topic sa hapon na ito na nais ko lamang din i-share sa inyo. Napakainit ng balitang ito tungkol po sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Pinatawag ang mga operator ng public utility vehicle na sangkot sa sunod-sunod na banggaan sa tulay ho ng Maynila. Pinatawag ho ng Land Transportation ng LTFRB sa ilalim ng pamamahala ho ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang mga operator ng 4 na public utility vehicle na sangkot sa magkakasunod ho na banggaan sa Maynila na ikinasugat ho ng 13 katao. Naku, mabigat ito. Alam po ba ninyo, magandang hapon po kay Sadik ng Cavite, Billy Nunag David. Salamat, maraming salamat sa iyo. Ayos, Boss Idol. Thank you, Billy Nunag David, ang Sadik ng Cavite. Salamat po. Alam po ba ninyo, ito laging problema po ng ating pong public utility vehicle. No? Lagi nyo tandaan, kayo pong mga tsuper, kayo pong mga nagmamaneho sa pampublikong sasakyan, isa po ako sa sumasakay sa inyo. Alam mo ninyo, nagtitimpi lamang ako at nagtitiis kasi ayaw ko po kayong punain. Sapagkat alam ko na hindi naman nyo gusto yung ilan po mga nangyayari sa inyo. Dahil po kayo naman ay nagmamadali para makarami upang mas malaki ang kinikita. Pero unahin ninyo dapat ang pag-iingat. Safety first, yun nga sinasabi ko nga. Dito nga, sabi nga ho ni ayon po kay acting LTFRB chairman, kasi suspendido po yung aking kaibigan si Attorney Vigor Mendoza. Chairman Attorney Greg Pua Jr. naglabas ang LTFRB ng show cause orders laban sa mga operator ng mga PUV kabilang ang 2 pampasahirong jeepney at 1 motorcycle taxi. Kasabay nito, inatasan ni Pua ang mga kinaukulang insurance provider na agad na bayaran ang mga hospital bill ng mga nasugatang biktima. Inatasan din ng Regional Franchising Regulatory Office sa Metro Manila na subaybayan at tiyaking na susunod ang kautusan. Hindi bababa sa 13 katao ang nasugatan sa aksidenteng naganap noong Agosto 25 sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Flyover, dating Nagtahan Bridge sa Santa Mesa, Maynila. Batay sa paunang investigasyon ng traffic police, nawalan umano ng preno ang isa sa mga dalawang jeepney driver at bumangga sa isa pang pampasahirong jeepney na nasa unahan nito. Dahil dito, nagkaroon ng sunod-sunod na banggaan ng tumama ang jeepney sa isang motorcycle taxi at isa pang sasakyan. Ayon kay Acting Chairman Pua, inatasan ang lahat ng operator na magsumiti ng nakasulat at notaryado na paliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang mga prangkisa. Nais naming malaman kung ano ang nangyari. Isa sa mga partikular na isyong nais naming siyasatin ay ang ulat ng pulisya na ang sanhi ng insidente ay pampaserong jeepney na nawalan ng preno. Inatasan ng operator ng naturang jeepney na ihanda at isumiti ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa pagpaparehistro ng sasakyan, partikular ang mga dokumentong may kinalaman sa roadworthiness o pagiging ligtas ng sasakyan para bumiyahe. Ipinadala rin ang kaparehong kautusan sa 3 pang operator. Nakatakda ang pagdinig sa September Agiso taong kasalukuyan. Samantala, ang operator ng pampasahirong jeepney na sinasabing
naging sanhi ng aksidente ay naharap sa mga kaso kaugnay ng pag-empleyo ng reckless driver at kabiguang magbigay ng ligtas at komportableng pampublikong transportasyon. Magandang hapon po pa Sir Paul John Reyes. Kanya po ito, kanyang balita po ito. Atin lamang hong ipinasok dito po sa ating palatuntunan para lahat po. Ilabas po natin sa Hulika News TV, ilabas po natin sa hulikadyaryo.net ang ating online dyaryo at ganoon din po sa Hulika Dyaryo ang ating pong national tabloid o national newspaper na every week o every Monday lumalabas. Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung sinasabi ko na kailangan natin mga tsuper, mag-ingat tayo. Hindi dapat maging rason ang lagi nawala ng preno. Dapat ipa-check. Kailangan po nating check upin ang ating mga sasakyan bago tayo bumiyahe. Kapag may naramdaman na kayo na hindi na maganda ang pikada ng preno o ang tunog ng makina o anumang bagay na mayroon pong hindi ka nais-nais, mga ilaw at iba pa, mga gulong abay, iwag na kayong bumiyahe. Dahil hindi lamang kayo ang mapapahamak, kundi po pati mga pasahero ninyo. Kawawa ang mga yan. Pati tuloy yung ating pong motorcycle taxi na damay pa na wala naman kinalaman dito po sa nasabing kawalan ng preno nito pong isang jeepney na namamasada. Nakakalungkot mga kabarangay, isipin dahil may mga ganito pa rin tayong mga kababayang Pilipino na sa halip unahin ang safety, ang kaligtasan ng kapwa niya pasahero o kapwa niya Pilipino ay hindi po niya ginawa. Pinilit niya siguro itong ibinyahe na alam niyang mayroon na siyang naramdaman sa kanya pong sasakyan. Hindi naman tayo humusga sa kanya, pero bilang isang driver din, alam po natin kung ano po ang naramdaman ng ating pong sasakyan. Kaya sa mga oras na ito, ang aking pong pakiusap sa lahat nating mga kaibigang mga tsoper, simula po sa motorcycle taxi hanggang sa mga bus, mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Huwag natin pabayaan na ang ating sasakyan ay hindi kondisyon. Pangalawa, huwag tayong maging pikon sa kalye kasi kadalasan isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng banggaan o disgrasya dahil po napipikon sa kanilang kapwa tsoper. Pareho kayo ng hanap buhay, kailangan po maggalangan, kailangan po magbigayan at kailangan po magrespetuhan. Huwag ninyo dalhin ang mga ugali niyo na galing po sa inyong pagkatao, galing po sa mga ugaling kanto. Kailangan po ninyong gawin ay ipakita nyo. Kumbaga, katulad ko, bago ako mupo dito sa aking pong studio, yung pong lahat ng mga problema ko sa pamilya o maging sa personal ko, iniiwan ko. Kasi nga pag nag-broadcast tayo, kapag tayo nagtatalakay o nagsasalita on air, baka iba ang ating pong sasabihin. Kaya ingatan po natin, pagsakay, pagsampa natin sa Manabela, magdasal tayo. Pagkatapos natin magdasal, iwanan mo ang problema mo. Harapin mo ang hinaharap mo upang maging maayos ang iyong mga biyahe. Yan at maraming salamat po sa inyo. Di ba? Kaya eto naman tayo sa kabila po naman ng ating po mga maraming accomplishment. Kahapon po talaga pong nakapagsalita ako tungkol sa mga pulis. That is my opinion. Opinion ko yun. Wala kayong pakialam doon. Kaya sa mga pulis po na mga matitino, wag kayo magalit. Hindi ka dapat magagalit kung ikay matino. Bagos gamitin mo yung aking pambabati ko sa inyo na maging challenge sa buhay ninyo. Ipakita ninyo sa akin at sa sambayanang Pilipino, sa ating mga kabarangay, na hindi ako tama, mali ako sa aking mga sinasabi. Sapagkat, based on my experience, on my own experience, ganyan po palagi ang problema. Alam po ba ninyo, bago natin to talakayin, ito pong next topic natin sa hapon na ito, alam po ba ninyo, kung ang isang pulis ginagampanan ng mabuti ang kanyang sinumpaang tungkulin, walang maging problema. Kung meron man, baka 1% o 2% lamang. Bakit kamo? Kapag mayroon pong mga insidente, na mga katulad ng hold up, di ba? Katulad ng iba pang mga krimen na nakikita natin sa kalye. Kung mayroon tayong pulis na sinasabi nilang 24/7 na visible nakikita, wala ganun na mangyayari. At ang mga dahilan ninyo ay napakasimple. Hindi pa ako pinanganak hanggang sa oras na ito.
56 years old na ako, hindi ko ikinakahiya ang edad ko dahil puti ng aking buhok. Ganon pa rin ang problema ninyo. At madalas kong narinig, every time na magpalit po ng chain of command, magpalit ang PNP chief, regional directors, provincial directors at iba pa, chief of police at iba pa. Palagi ho nilang sinasabi na gagawin natin yung internal cleansing ng kapulisan. Makailang taon na hong sinasabi ninyo. Hindi nyo kasi matanggal-tanggal yung mga skalawag na pulis. Nakikita ninyo at alam na ho ninyo eh. Di ba? Mga iskalawag na pulis, alam at kilala na po ninyo yan. Hindi na kailangan i-memorize yan, mga kabarangay. Kaya mga sir, mga lispo, alisto sa pagiging lispo. Mabuti nga, pinahintulutan pa kayo mag-vlog habang kayo nag-duty. Okay yun, walang problema. Dagdag kita yun. Pero dapat, ang gawin ho ninyo, observe yung pinapangako ninyo na 24/7. 24/7, maniwala ka. Baka to, 7 lang, wala nang 4. 2 oras lang ang trabaho. Pasensya na kayo, magalit na kayo sa akin kung magalit. Dahil po, dito pa lamang sa aking kinalalagyan, 101%, walang pulis dyan sa labas. Maniwala kayo sa akin. Paano magkaroon ng pulis? Sasabihin nila, kulang ho kami sir eh. At sasabihin nila, sir, sira po yung aming sasakyan, hindi ho kami kaagad makapag-responde. Sir, yung amin pong ginagamit na motorsiklo, pang-responde, personal po namin. Ang laki-laki ng budget ng DILG, ang laki-laki ng budget ng pulis. Mayroon pa kayong intelligence fund. Hindi man lang kayo makabili man lang ng sarili ninyong mga patrol car, motorcycle car, kundi umaasa kayo sa ibinibigay ng inyong mga mayor. Paano yung mayor ninyo ayaw magbigay? Ayaw sa inyong hepe. O di wala kayong sasakyang bago. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Ito tayo ngayon. Maiba naman tayo. Baka magalit sa akin sobra mga pulis. Hayaan mo, magalit kayo sa akin. Okay lang. Ang importante, totoo ang sinasabi. Ayon po dito ito pong si Police Brigadier General Selvio, bagong hamon sa pamumuno sa Police Regional Office 5 mula sa pamumuno sa Quezon City Police District o QCPD. Haharap sa mas malawak na responsibilidad itong si Police Brigadier General Randy Glenn Giriba Selvio. Giriba ka talaga sir pagdating sa Bicol. Bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 5 o PRO 5, nakatakdang umupo ito nung nakarampa po. Itong araw na ito mismo. Nakatakdang umupo si Police Brigadier General Selvio sa PRO 5 ngayong Agosto 27, ngayong araw mismo. Kanina ho ito. Taong kasalukuyan bilang kapalit ho ni Police Brigadier General Erosito Bogok Miranda. Bugok itong papalitan mo eh. Kaya huwag kang maging bugok, sir. Maging balot na lamang, pwede na. Nasasapit na sa mandatory retirement. Tama lang, mabuti na pinalitan na ito. Walang kwentang ano to eh. Regional Director, itong si Miranda. Si Selvio, miyembro ho ng Philippine National Police Academy, class of 1997, ay may malawak na karanasan sa investigation, operations, administration, logistics, financial management at command leadership. Kabilang sa kanyang mga naging assignment ang CIDG NCR, CIDG 5, Regional Mobile Force Battalion, NCRPO, Laguna Police Provincial Office, Southern Police District at QCPD. Naging District Director din siya ng QCPD bago ho ang kanyang bagong assignment sa Bicol. Mga naiwan sa QCPD. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa QCPD, binigyang diin ang mga programang nakatuon sa crime prevention. Ganda ho nito, crime prevention, di ba? At paghuli sa mga wanted persons at mas mabilis na paglutasan ng makakaso, kabilang ang Special Investigation Teams o SIT, E-Subsystem, Warrant Day Operations at District Oplan Bulabog, Ugalugad. Ginagawa ko talaga ito ni General Selvio at ako po isa po sa mga saksi niya. Kaya ay salute General RD Selvio. Kinilala rin ang QCPD sa mga naging performance nito sa NCRPO, kabilang ang pagkakabilang sa mga nangungunang police district sa mga evaluation at operation laban sa mga wanted person. Bukod sa police operation, binigyang pansin din ang kapakanan ng mga pulis at
kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga programang gaya ng QCPD Kids Care, Damayan Program at Salamat Kapatid Program. Pinalakas din ang ugnayan ng pulisya at komunidad sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Project Hilamos at Uplan Ligtas Eskwela na nakatuon sa kaligtasan at proteksyon ng mga mamamayan, partikular ng mga kabataan. Balik Bicol, ika nga sabi ho dito, Balik Bicol ho si General Selbio. Hindi na bago kay Police Brigadier General Selbio ang Bicol Region dahil dati na siyang nagsilbi bilang Regional Chief ng CIDG 5. Ngayon, mas malaking hamon ang kanyang haharapin dahil buong Regional Police Organization na ang kanyang pamunuan. Dala niya sa PRO 5 ang mahigit 2 dekadang karanasan sa iba't ibang larangan ng police service mula investigation at operations hanggang administration, logistics at command leadership. Mula QC's finest hanggang Bicol's Oragon pala, panibagong yugto ang harapin ni Police Brigadier General Selbio sa kanyang serbisyo. Ang kanyang bagong tungkulin ay bahagi rin ng layunin ng PNP Focus Agenda sa ilalim ho ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Siya ang ating pong Chief PNP para sa mas epektibo, disiplinado, accountable at makataong paglilingkod ng kapulisan. Panibagong lugar, mas malaking responsibilidad, ngunit iisa ang misyon, maglingkod, protektahan ang mamamayan at maghatid ng serbisyong may tunay na resulta. Alam po ba ninyo, lumalawak po ang kanya pong tungkulin, lumalaki po ang kanyang obligasyon. Pero mas maganda ho rito, yung lumalaki ho ang kanyang kikitain. Yun po ang katotohanan doon. Dahil alam po ba ninyo, bawat regional director ho, pagpasok ho nila, before sila pumasok, ang service niya, kotse lamang. Pagpasok ho niyan, paglabas ho niyan, Land Cruiser na po ang mga yan. Kaya congratulations once again, Police Brigadier General Selbio, sir, para po sa Police Regional Office o Police Regional Director Region 5. Mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo, General. At sana po, magampanan mo na mabuti. Huwag ho kayong patulog-tulog katulad ng inyong papabalitan. Walang kwentang Regional Director yan. Si Police Retired General Miranda. Makailang beses na pong tinatalakay ang problema sa weteng sa probinsya o sa lalawigan ng Albay. Sakop ng Region 5. Pero yung mama na retirado ay naghintay pala ng pabaon, General. Yun pala ang kanyang inasikaso ngayon dahil ngayong araw na ito, magre-retiro na. Ito pong si Police Regional Director Erosito Miranda. Sir, babloy na sir, babloy na. Wala ka nang kikitain sir, babloy na baga. Maluya na baga. Dahil ka nang makakuha o dahil ka nang makuha na kwarta baga. Okay? Kaya ikaw, General Selbio, sir, hindi ko kailangan ng 101% na matuldukan mo ang illegal drugs, illegal gambling, illegal logging, illegal quarry, lahat ng klase. Illegal dyan sa pangingisda, kung sakop man yan, sakop pa ninyo yung marina, hindi ko alam. O yung maritime police, sakop mo yan, palagay ko. Di ba? Hindi ko na alam. Sana po matuldukan. Hindi kailangan ng 101%, kundi po, bawat sumbong, bawat balita, bawat paalala, at bawat hinaing ng aking mga kabarangay ay pakinggan ninyo at gawin ninyo ang trabaho. Hindi po yung pinakinggan ninyo, binabaliwala ninyo. Bakit? Hindi naman nag-utos ang Pangulo. Hindi naman nag-utos si John B. Cremulya, ang sekretary. Ano pang mapapala mo kay Secretary John B. Cremulya na isa rin siyang kasama sa mga iligalista? Bakit? Ang kanyang probinsya, na kanyang pinanggalingan ay puno rin po ng mga illegal. Tandaan po ninyo yan. Hindi po sila pwedeng magagalit sa akin dahil pwede ko silang ituturo kung gusto nila mag-ocular inspection kami kung kinakailangan. At dyan naman sa Bicol Region, kaya kitang isama. Kung gustuhin mo, ituturo ko sa lahat ng aking mga binabanggit ngayon. Kaya wag ako. Maraming salamat sa iyo, General. Ito'y pagpasok mo na magpasok. Alam mo na ang kalakaran, naging chief ng CIDG ka ng Region 5. So alam mo na, ang akin lamang ho dito, mabigat na mga problema sa Masbate. Yung mga political dynasty ho dyan, yung mga politika ho dyan. Marami na pong regional director ang nagdaan dyan pero nahirapan po. Siguro ngayon iba na kaysa mga nakaraan. Pero
Ang akin lamang hong pag-iusap, pag ang pulis, kasi mismo pong Police Provincial Director ho ng Masbate, sabi ko, ma'am, maglilibot ho ako rito. Sir, hindi po advisable dahil medyo iba ang Masbate. Isipin ho ninyo, mantakin ho ninyo. Di ba? Ibig sabihin, hindi safety. Pero hindi ko na alam ngayon, baka safety na. Kasi iba na ho ang kalakaran ngayon kaysa noong mga panahon. Alam mo ba ninyo, noong mga panahon, hindi pa itong gobernur ngayon, dalawang vice governor at governor magkakalaban. Matindi ho ang labanan ng politika ho dyan po sa probinsya ng Masbate. At hindi lamang ho sa Masbate, maging po sa Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes. Mabigat po ang labanan ho riyan. Sa Sorsogon ho, hawak na po ng isang pamilyang politiko. Sabi ho ng mga taga-Sorsoganon, napaganda daw ngayon ang Sorsogon. Sige, pagbigyan natin sila. Kahit involved sila sa mga kaliwat kanang issue ng korupsyon, pabayaan muna natin sila. Hayaan natin ang korte ang tawag nito, ang mga ahensya ng gobyerno na mag-imbestiga sa ating tinatalakay. Alam po ba ninyo, ako na lamang po ang nagsasawa sa paulit-ulit na nating tinatalakay tungkol po sa problema nito pong flood control scam. Maraming salamat mga kabarangay. Magandang hapon po sa inyo at mag-ingat po tayo lagi. Mayroon naman pong pag-ulan-ulan sa ilan pong parte ng Metro Manila at iwan ko lang po sa ibang probinsya. Kung maulan po, mag-ingat po tayo, magdala ng payong at mag-ingat po tayo sa mga baha dahil po sa mga infection o infected disease. Di ba yung mga disease na mga sakit ho, delikado. Mag-ingat po tayo. At ulitin ko, magkita tayo bukas kung kaya para ang ating oras. Ang importante ho rito, what you see is what you hear. Di ba? Yun po ang importante dito. Maraming salamat mga kabarangay. Isang mapayapat magandang hapon sa ating lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Adios amigos. Bye-bye.